Yan, patay na ba ako? Hindi ka papatay, bakit ka nandito? Shen Yu, ayos ka lang ba? Ako. Baka ang susi ng oras at espasyo, ang nagdala sa kanya rito. Bahala na, ililigtas ko muna siya palabas. Terra. Anong lugar ito? Tandang-tanda ko, tinutugis ko ang mga especially iya, pero itinulak ako ng kasamahan ko sa bangin. Paanong napunta ako rito sa isang iglap? Ito ang aking sikreto, ang susi ng oras at espasyo. Kaya nitong dalhin ako sa ibang mundo para mangolekta. Ito ang aking espasyo. Yan. Simula ngayong araw. Ang sikreto mo ay ang buhay ko. Nakakagaling talaga ang tsaang ito sa altitude sickness. Oo. Kung hindi, kanina ka pa sana kinapos ng hininga. Ang galing din ng kaliwang kamay mo. Bunga iyan ng pagsasanay. Ang mga inaning butil ni Luchen, ay sa iyo rin ba? Hindi ko kayang ilabas ng direkta. Kaya paunti-unti ko lang ibinebenta sa black market. Kulang sa pagkain ang lahat ng lugar ngayon. Kung papayag ka, tutulungan kitang ibenta ang mga butil sa militar. Makakapagligtas din ito ng mas maraming tao. Hindi mo tatanungin kung saan ito galing. Ang tanging alam ko lang, ito ay butil na negal iligtas ng buhay. Huwag kang bibitaw. Talagang nakabalik na ako mula sa ibang mundo. Ngayon alam mo na ang sikreto ko. Kung gayon, mas lalo pala kitang dapat pakasalan. Sinong may sabing magpapakasal ako sa'yo? Niligtas mo ako, kaya dapat kong ialay ang sarili ko sa'yo. Yan. Sino siya? Lola. Siya po si Shen Yu. Magandang araw po, Lola. Ako po ang kasintahan ni Song Shuyan. Binata. Totoo ba ang intensyon mo sa aming si Yan? Buhay ko po ang ipapangako ko. Mabuti. Makakahinga na rin ng maluwag si Lola. Yan. Maging kasintahan na kita. Kahit saan ka man magpunta mula ngayon. Poprotektahan kita. Nakahanap talaga si Ate Yan ng kasintahang opisyal ng militar. Kung malalaman ito ni Ate Zhao Jiao, siguradong magkakagulo. Sino yan sa labas? Ate Yan, hindi ko po sinadyang sumilip. Gusto ko lang sana makipag-usap sa'yo. Ang pakikinig sa labas ng pinto ng iba sa gabi ay hindi magandang ugali. Hindi ko po talaga sinasadya. Miley, ang mga nakita mo ngayong araw, huwag mong ipagkakalat sa iba. Opo, alam ko. Hindi ko po sasabihin. Ate Yan, kasintahan mo ba talaga siya? At isa pang opisyal ng militar. Ako ang manliligaw ni kasamang Song Shuyan, na umaasang maging opisyal na kasintahan niya. Ate Yan, napakaswerte mo naman. Ang swerte sa buhay ay hindi nakukuha sa ibang tao. Huwag mo ring isipin na mababago ng pag-aasawa ang kapalaran mo. Pero kung makakapag-asawa ng maayos, talagang mababawasan ang paghihirap mo. Walang masama sa pagnanais ng magandang buhay. Pero huwag mong iasa ang buong buhay mo sa ibang tao. Aalis na ako. Siguradong ipagkakalat niya iyon. Wala namang kaso kung malaman ng iba. Tutal, plano ko naman talagang ligawan ka ng formal at lantaran. Hindi pa ako pumapayag, edi patuloy kitang liligawan. Pagbalik ko mula rito, magpapasa na ako ng ulat ng panliligaw. Hindi mo kailangang pumayag agad na magpakasal. Pero gusto kong malaman ng lahat na seryoso ako sa'yo. Papayag ba ang pamilya mo?
Ang taong pinili ko, kalaunan ay tatanggapin din nila. Pumunta ka sa bahay ni Yan kagabi. Anong nakita mo? Ate Chen, sasabihin ko sa'yo, pero huwag mong ipagkakalat ah. Nakahanap talaga si Ate Yan ng kasintahang opisyal ng militar. Napakagwapo niya, at niregaluhan pa siya ng relong Plum Blossom, opisyal ng militar. Mas magaling pa kay Jomu, SHH. Siyempre naman, mukhang hindi siya pangkaraniwang tao. Kung malalaman ito ni Zhao Jiao, siguradong hindi siya mapapakali. Huwag kang ang magsalita ng ganyan. Hindi ako nagsasalita ng walang batayan. Nanunood lang ako ng mangyayari. Sa ganitong kalaking balita, paano naman hindi malalaman ni Zhao Jiao? Jomu, alam mo ba, may nahanap na namang kasintahan si ate, at isa pa siyang opisyal ng militar. Kung sino man ang hanapin niya, kalayaan niya iyon. Hindi ka ba nasasaktan? Wala akong karapatang masaktan. Nasa puso mo pa rin talaga siya. Song Zhao Jiao. Ikaw mismo ang gumawa nito, kaya umabot sa ganito ang lahat ngayon. Buntis ka ngayon. Huwag ka nang magalit. Ina. Bakit nakahanap na naman ng mas magaling si ate? Sinasadya ba niya akong inisin? Ano naman ang pakialam mo kung may kasintahan siya? Kasal ka na kay Jomu. Pero mas makapangyarihan ang pamilya Shen kaysa sa pamilya Zhou. Ina, hindi ba't sinabi mo noon, na hindi ka aya-aya si ate? Bakit lahat ng magagandang bagay ay napupunta sa kanya? Zhao Jiao. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Kung talagang makakapag-asawa ng maayos ang ate mo, makakabuti rin iyon sa ating pamilya. Ina, kinakampihan mo na rin siya. Commander Shen, kasamang Song, kayo ba ay may mga butil at tuyong kalakal na ibebenta? Mukhang itong kapatid ko, mas mabilis kumilos kaysa sa inaasahan ko. Ipagpapalit ang mga butil sa ginto, ibigay mo ang presyo ayon sa merkado. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lolokohin ang asawa mo. Ang dami namang gamit, kaya ba itong bilhin lahat ni Luchen? Kung hindi niya kaya, hahanap siya ng ibang bibili. Sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng butil, ay parang ginto na rin. Gusto ko rin sanang mag-donate ng bahagi nito, sa mga ampunan at bahay kalinga. Ako na ang mag-aayos nito para sa iyo. I-donate natin sa opisyal na pangalan. Ang iyong kabutihang loob, ay hindi dapat maging problema. Makaapekto ba ito sa iyo? Ang paglikom ng butil para sa mga mamamayan, ay isang karangalan. Hindi ito isang problema. Yan. Ipapasa ko na ang ulat bukas. Handa ka na bang makilala ang mga magulang ko? Ina, ito po si Shen Yu, ang aking kasintahan. Magandang araw po, tita. Pasensya na po sa abala. Magandang araw po, kuya. Ha? Isang sundalo si Shen, hindi ba? Maupo kayo, maupo kayo. Magandang araw po, tito. Shen. Dati kasi si Shuyan, ay muntik ng ikasal. Sinabi ba niya ito sa iyo? Tita. Walang kasalanan si Yan. Ang may mali ay ang taong nagtaksil sa kanya. Handa siyang sabihin ito sa akin. Siya ay tapat. Gusto ko siya. At mas ginagalang ko siya. Xiao Shen, maganda ang sinabi mo. Ate, ito na ba ang magiging bayaw ko? Kamusta, bayaw? Ako si Zhao Jiao. Kamusta? Shuyan. Kasamang Joe, tawagin mo siyang kasamang Song. Mula ngayon, siya ay magiging asawa ko. Hindi mo ba pinapansin ang nakaraan ko? Ang inaalala ko ay ang pananakit nila sa iyo. Hindi ito para bumawi sa nakaraan, kundi para sabihin sa iyo, na mula ngayon, karapat-dapat ka sa pinakamabuti. Masyadong mahal ito, mas mahalaga ka pa kaysa rito. Bakit siya na naman ang nanalo?
Inuwi na ni Xiao Yu ang nobya niya. Tita Guo, ito si Song Shuyan. Kamusta po, Tita Guo? Nako, napakaganda, pasok kayo agad. Dahan-dahan sa paglakad. Inuwi na ni Xiao Yu ang nobya niya. Kamusta po, Lolo at Lola? Mabait na bata. Ito ang regalo ni Lola sa ating unang pagkikita. Lola, masyado po itong mahalaga. Hindi ko po ito matatanggap. Bigay ito ni Lola. Tanggapin mo na. Nabalitaan kong kukuha ka ng college entrance exam sa susunod na taon. Opo, gusto ko pong pumasok sa universidad. May ambisyon. Mabuti para sa mga babae ang mag-aral. Ito na ba ang nobya ni Kuya? Mukhang napakabata. Tawagin mo siyang Ate Shuyan mula ngayon. Hindi pa naman sila kasal, di ba? Pwede mo rin akong tawaging Shuyan. Halika. Uminom muna kayo ng mainit. Ako na po. Ayos lang. Kuya. Hindi ba't matagal ka ng gusto ni Ate Baiji? Kami ni kasamang Baiji ay walang anumang relasyon. Ang nakaupo rito ngayon, ang tunay kong nobya. Kung malalaman ito ni Ate Baiji, siguradong hindi niya ito palalampasin. Makatutulong ako. Kasamang Song, sigurado ka bang sa personal mong pangalan ang donasyong ito? Sigurado po, kaunting pagkain lang naman ito. Sana makatulong ito sa mga tao. Napakataas ng iyong kamalayan. Tatanawin itong utang na loob ng mga nasalanta. Kunin mo na. Nasaan ang mga magulang mo? Namatay sa gutom sina ama at ina. Itinakas kami ni Lola kasama ang kapatid ko. Dahan-dahan sa pagkain, baka mapasok ka. Nako, huwag na po. Tanggapin niyo na po pambili ng damit ng bata. Nang makita ko ang mga taong iyon ngayon, nadurog ang puso ko. Kahit isa lang ang mailigtas natin, malaking bagay na. Pero may pagkain pa sa aking sistema. Gusto ko pang mag-donate. Mag-donate ka, pero gawin mo ito ng ligtas. Hindi pwedeng maging panganib ang sikreto mo. Commander, may nagtatangkang sumugod sa trap ng pagkain. Mamatay na sa gutom ang anak ko. Pahingi naman po ng pagkain. Pumila at magparehistro. Ipapamahagi ito ng sabay-sabay bukas. Umatras ang lahat. Magluto ulit ng isang palayok ng lugaw na kamote ngayong gabi. Maunang kumain ang mga matatanda at bata. Kuya Yu, gusto ko nang magdagdag ng rasyon ngayon. Kunin mo sa tolda. Huwag mong hayaang may makakita. Sabihin mo na lang na reserve ang supply ito. Baka maimbestigahan tayo. Ako ang ako nito. Palagi ka na lang ganyan. Sinasalo mo ang lahat ng responsibilidad. Ako ang lalaki mo. Tungkulin ko ito. Buksan ang kalan. Maunang kumuha ang mga matatanda at bata. Pumila ng maayos ang iba. Mabibigyan ng lahat. Nagbigay ng napakalaking dot ang pamilya Shen. Dapat maging disente rin ang mga pabaon. Pero hindi natin pwedeng ubusin lahat. Nasa bahay pa si Narangan at Yunfei. Dot iyon ni Yan. Napakaswerte talaga ni ate. Ako ang nagpakasal kay Jomu. Pero tingin ng lahat, mas maganda ang buhay niya. Zhao Jiao, hindi ito ang oras para makipagkumpitensya ka. Yan. Ikaw ba talaga ang nag-donate ng 50,000 kilong kamote na ito? Ang isang bahagi ay tinulungang likumin ni Kuya Yu. Tito, ginawa namin ito ng magkasama. Mabuti, yan. Lumaki ka na. Saan siya kumuha ng ganyang karaming rasyon?
Paano naging pamamanhikan ito? Para na itong kasal ang panganay na anak na babae ng pamilya Song. Talagang napangasawa niya ang isang napakaswerteng pamilya ngayon. Ngayon ang araw ng pamamanhikan namin ni Song Shuyan. Kumuha kayo ng candy bilang pasasalamat. Makisalo sa aming kaligayahan. Ang bagong magkasintahan ay may iisang layunin at pangarap. Ngayon ang aming pamamanhikan. At sa hinaharap ay magpapakasal. Tiyak na pinagtagpo ng tadhana. Ang dot ay 888. 3 umiikot, 1 tumutunog, at 48 paa ng mowebles. Mayroon ding mga gintong alahas at pulsaries na jade. Ito ay mula sa puso ng aming pamilya Shen. Wow! Ang dating ito ay sapat na para makapagpakasal ng ilang beses. Tumahimik ka. Espesyal na araw ng ate mo ngayon. Para kanino yang pag-iyak mo? Tita, hindi po. Kung hindi, panasan mo ang iyong mga luha. May asawa at buntis ka na. Huwag mo nang ikumpara ang sarili mo sa ate mo. Bakit palagi na lang siyang mas maswerte kaysa sa akin? Magandang araw ngayon. Bakit hindi na lang natin hayaan ang dalawang bata bumalik sa syudad mamayang hapon para kunin ang sertipiko ng kasal? Yan. Ano sa tingin mo? Gusto ko na siyang pakasalan at iuwi ngayon. Ayos lang po ba sa inyo? Pumapayag ako. Huwag kang matakot. Pagkapasok natin, ikaw na ang magiging legal na asawa ko. Sinong natatakot? Sertipiko ng kasal. Sertipiko ng kasal. Maligayang bago at kasal sa inyo. Salamat. Lumapit ka ng kaunti, lalaking ikakasal. Ngumiti ka naman, babaeng ikakasal. Bagay na bagay kayo. Narinig mo ba? Huwag kang ang magbiro. Ito ang regalo ko sa kasal natin, at ang buong yaman ko. Ang daming pera nito, ibinigay mo lahat sa akin, pati ako ay sayo na. Siyempre, sayo rin ang pera. Hindi ka ba natatakot na itakbo ko ang pera? Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Yan. Kasal na tayo sa papel. Wala pa tayong handaan. Sa mata ng batas, asawa na kita. Ngayong gabi, ang ating unang gabi. Sinungaling, sabi mo magiging banayad ka. Unang beses ko kagabi, wala pa akong karanasan. E paano naman yung mga sumunod? Pagbubutihan ko pa sa susunod. Saan ka nagpunta kagabi? Kasal na kami ni Yanyan sa papel. Kasal na. Legal na mag-asawa. Ang handaan ay sa ika-10 ng Disyembre. Dahil kasal na rin naman kayo sa papel. Asikasuhin na agad ang handaan. Huwag nating hayaang magtampo ang babae. Ako na ang mag-aayos ng mga kumot at handaan. Kasal na sa papel ang ate mo at si Shenyu. Ang bilis naman. Atet na atet talagang mag-asawa si ate. Legal silang nagpakasal. Wala kang karapatang manghusga. Tumahimik ka nga. Ina, kinakampihan mo rin siya. Maganda ang napangasawa niya. Makakabuti iyon sa pamilya natin. Binili ba ito ni Shenyu? Parang ganun na nga. Ang Yanyan natin. Napakaswerte talaga.
Bakit ba palagi na lang siya? Ate, hindi ka naman siguro magsusuot ng ganyan sa kasal mo, di ba? Syempre hindi.